Nako, yan na ho sinasabi ko. Nagpa-presko na ho itong si Jinky Luistro. Paano ba naman kasi lahat na lang ng baha dyan sa 2nd District ng Batangas, yun ang pinapakita sa social media. Grabe daw ho yung tinamasang baha ng ating mga kababayan na constituent nitong si Congressman Jinky Luistro. Pasensya na ho ako na hong nanghihingi ng dispensa para sa congressman nyo. Busy ho siya sa pag-impeach kay BP Sara, kaya siguro hindi niya nabantayan yung mga flood control dyan sa kanyang distrito. Kung bakit may baha sa 2nd District ng Batangas, dahil ni Speaker. Pero bago niya siya like at subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Ay na, bago ho tayo magtungo dito sa press ko nitong si Congressman Jinky Luistro, gusto ko munang ipakita sa inyo itong mga nangyaring baha sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ngayong mga panahon na ito. Especially sa, sa Central Luzon, sa NCR, talagang napakarami hong binaha ng mga kababayan natin. Hindi normal ha. Hindi ho ito kagaya noong mga nangyari sa nakalipas na administration. Oo, merong baha. Bumabaha talaga, hindi maiiwasan yan. Hindi natin sinasabing walang baha noong panahon ni Tatay Digong. Sinasabi natin dito, oo, merong baha, kaso humuhupa kagad. Okay? Hindi natin sinasabing walang baha. Merong baha. Nandiyan yung baha. Yung banta ng baha, laging nandyan. Pero dahil noong panahon niya, yung mga pondo na dapat mapunta sa mga bagay, nakapuntahan nila, doon ho talaga napupunta. Kaya kahit pa paano, kung bumahaman, ilang minuto lang, ilang oras lang, nawawala na. Pero ito ho talagang lubog sa baha. Ang marami sa bahagi ng NCR, Northern Luzon, at mga karatig lugar ng dito sa NCR. Ito, panoorin ho natin to. Grabe ho. Cavite naman ho yan mga kababayan. Kawit Cavite. Yaang napapanood nyo na yan. Yo. Grabe oh. Buti na lang. Masiyahin ng mga Pilipino. Nababaha na pero... Diba? Mahirap dyan, te. Kawit Cavite ho yan, Kawit Cavite. Ano kasi? Nakuhaan! Sa lugar ho yan ng mga Rimulya, Cavite. Ang Cavite nyo, hindi lang ho pala matatapang, masiyahin pa, no? Yung ika nga talagang kahit na merong literal na bagyo, literal na problema, nakasmile lang. Yan naman isa sa mga karakteristik natin mga Pilipino, di ba? Kahit na may problema, nakasmile lang tayo. Tumatawa, tinatawanan na problema. Pero dito sa isa na to, para sa mga kababayan natin, ito ho hindi na natin dapat pagtawanan. Kaya namimihasa yung mga nasa katungkulan dahil sa mga ganyang gawain natin. Akala nila normal na lang katawanan lang naman ng mga Pilipino, di ba? Kawawa mga kababayan natin. Sabay-sabay kayo dyan. Kawit Cavite ho, Kawit Cavite. News 5 ho yan, News 5 ha, News 5 ho yan. Ito siya. News 5, News 5. News 5 yan, News 5. Baka yariin ako mahirap na. News 5 yan, tapos Kawit Cavite nakalagay dito. Kawit. Yo, News 5 na News 5. Next, marami ho ito, bandera naman ho ito. Yan ho ang sitwasyon ngayong mga panahon na to. Nakakalungkot man yung isipin pero yan ho ang realidad sa bansa natin ngayong mga panahon na to. At ang tugon ng ating pamahalaan dito sa mga ganitong klaseng kaganapan, impeach Vice President. Ang labo lang ho, nalalabuan lang ho tayo. Imbis na, bakit ba tayo umabot yan? Diba? Bakit ba tayo umabot yan? Bakit nandito tayo sa sitwasyon na to ngayong mga panahon na to? Bakit? Diba? Hindi ba ayaw nyo ba hubang malaman kung sino ang nambulsa sa mga pera na dapat sana ay ginagamit para hindi nyo maranasan itong mga kaganapan ito? Kakalungkot lang. Marami ho ito. Ito ho, baha din ito. Sobrang perwisyo ng mga baha
Imagine. Kaya ang sarap ding tanungin ngayon, di ba, sa EDSA, yung mga nagre-reklamo bukas, ngayon, sa bagay, walang pasok, no? Walang pasok, yung iba masaya dahil walang pasok. Pero kung marami yung masaya, marami din yung malungkot kasi walang hanap buhay. Bawas ang sweldo yan, di ba? Kung arawan na sweldo, bawas ka na ng isang araw. Ngayon, yung isang araw na yon, naka-allocate na yon para sa susunod na buwan na pambili mo o pambayad mo ng kang anuman, nawala na ho kagad yun. Yun ang nakakalungkot doon. Di ba? Nung sa mga rally, nananawagan ng accountability, nagagalit tayo sa mga kababayan natin na yun. Ngayong nandito tayo sa sitwasyon na to, pasensyahan na lang ho tayo. Ganyan ho talaga ang buhay sa Pilipinas. Di ba? Yung mga buhayang politiko, kagaya nito si Jinky Luistro, ito ang pinapasalamatan nila. Whatever you are witnessing right now ay hindi po mangyayari without the leadership of the best ever Speaker of the Congress of the Philippines. At ito po ang palagi kong sinasabi sa inyo kung bakit bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District. It is because of our dear Speaker. So once again, let me state my lines. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may akap dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. At dahil dyan, ito na ho ang star natin ngayong araw na to. Ito na ho si Congressman Jinky Luistro, representative ng 2nd District. Habang lubog ang kanyang mga kababayan, ang inaatupag niya ho, preskon para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Labo. Everyone, no? Good morning sa lahat ng ating mga kababayang Pilipinong sumusubaybay. Ganon din sa ating mga kasama ngayon, the private prosecutors, Attorney Virgil Ligutan, and of Hi, si course, Virgil. Attorney J. Tolosa, at sa ating mga Long kaibigan time from no the hear, media. Virgil. No? So, for my opening statement, first, Si Kong Virgil ba? Virgil pa siya. Tanungin natin si si Asidre. Asidre, Virgil pa ba si Attorney Virgil Ligutan? Sila lang nakakalam kung Virgil pa siya. Virgil pa. Virgil pa siya. First, I would like to welcome yung naging decision ng Supreme Court kahapon that pertains to the petitions filed against the House of Representatives, in particular the Committee on Justice. Kaugnay po ito sa ating mga isinagawang proceeding patungkol dito sa mga impeachment complaints laban sa Vice Presidente, where the petitioners raised a lot of constitutional questions. Kasama na po dyan itong mga Para sa mga nalubog diyan sa segunda distrito ng Batangas, pasensya na ho busy ho ang congressman nyo sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pasensya na. allegations nila on mini trial. Grabe yung hangin diyan. Etong sa GMA CU Cooper Mark Grimaldo talagang nakuha na niya ho yung napakalakas na hangin diyan sa Espanya, Manila. Grabe. Allegations on fishing expedition, allegations on having prejudged the impeachment complaint even before the clarificatory hearing. Sinama din po nila dyan yung alleged violation ng one-year bar rule and even itong alleged invalid referral by the plenary to the Justice Committee, no? We do not want, of course, to dwell so much on these issues because ito na nga yung kahalagahan ng naging desisyon ng Supreme Court kahapon. Dismiss na po lahat ng petitions na ito on the ground of mootness. At nais ko pong liwanagin na ito po'y bilang pagpapatibay sa exclusive power ng House of Representatives to initiate all cases of impeachment.
Hindi, Mot, nag-umpisa na sa Senado, yung proseso. Ang pangit nga naman tignan kung biglang ika nga merong pipihit dyan sa Supreme Court na patigilin pa ang nangyayari na yan. Impeachment. At ganun din, isang pagpapatibay sa exclusive power naman ng Senado to try and decide all impeachment cases. I hope that with this decision of the Supreme Court, sana natapos na yung mga issues na ibinabato kaugnay ng naging proceeding ng Justice Committee. Of course, as chairperson and presiding officer during that time, I felt responsible for all those allegations. But finally, I hope that this will serve as closure. At sana, hindi na rin ito ma-raise during the trial. Hindi na ma-raise. Na magre-resume this coming Monday. Ito po ay bilang pagpapatibay na kailangang ituloy na itong nangyayaring pagdinig, paglilitis sa impeachment court. Isang pagkilala din ng exclusive power ng Senado to try and decide all impeachment cases. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumuporta sa Justice Committee ng House of Representatives. Nagpapasalamat din po tayo sa Supreme Court for upholding the constitutional power, of course, not only of the... Hindi nila in-uphold. Moot na kasi nasa Senado na yung impeachment. Moot na. Kumbaga, kung ano man ang maging findings nila, wala nang kwenta kasi naumpisahan na proseso. Hindi nila sinigunduhan yung kabalbalan na ginawa diyan sa Injustice Committee. Your Honor, misleading. Misleading, Your Honor, misleading. the House of Representatives, but also the Senate as the impeachment court. Misleading, Ito Your po Honor, isang maliwanag na indikasyon na talagang umiiral ang demokrasya at ang saligang batas Misleading, Your Honor. sa bansang Pilipinas. So, I must say, perhaps congratulations sa sambayan ng Pilipino sapagkat napagtagumpayan po natin ang... Wala pa tayong napagtagumpayan. Congressman Luistro, kayo malaki pa problema nyo kasi hindi nyo nakukumbinsi ang sambayan ng Pilipino na talagang merong silbi ang mga pinagagawa nyo. Di ba walang pinagtibay ang Korte Suprema. Wala nang kumbaga napag-uusapan na sa Senado yung mga petisyon yung petisyon noong Injustice Committee tapos na sa Injustice Committee, nasa Senado na nasa impeachment court kaya ano pa didesisyonan nila na ipadala na sa impeachment trial court. Pinag-uusapan na yun ang wala silang pinagtibay. Misleading, Your Honor, misleading. Mandatong iniatang sa House of Representatives. Dismiss na po lahat ng petisyon na ito at malaya at mas masaya po nating maipagpapatuloy ang ating trabaho. Hindi, walang masayang pinagpapatuloy na trabaho. Ang nakikita ko dito, yung trabaho, malaki ang problema nyo. Anyway, panoorin nyo na lang ho kasi ako, medyo sesegway na ho ako dito. Kayo na ho bumalagbag dito kay Congressman Jinky Luistro dito sa bahagi ng video natin na to. Dahil alam ko naman, alam nyo na ho ang inyong mga i-comment dyan sa baba. Kasi isipin nyo, meron paparating na bagyo. Kailan lang yan? August 6. August 6 yung interview niya na yan. August 6, 7, 8. 8, 7, 8. Alam na ni Senator Alan Peter Cayetano, meron ng forecast sa Pag-asa na merong darating na napakalakas na bagyo. Pero imbis na atupagin nitong si Congressman Luistro ang kanyang segunda distrito, ang inaatupag niya, impeachment press con dito kay Vice President Sara Duterte. Palapakan natin. Segunda distrito dahil ni Speaker. Okay? Bilang mga prosecutors dito sa ginaganap na paglilitis before the impeachment court. So, for Hindi. Di tayo alis. Dito lang tayo. the opening statement, I think that would be all, no, Roy? Yes po, ma'am. Unless Attorney Ligutan and Ay, si Atty. Ligutan. Kayo na umbala dito. Pang Jinky Luistro lang ako pagka wala si Jinky Luistro. Kung si Atty. Ligutan lang. Misleading. Misleading, Yaron. Attorney Jay Tulosa want to say something?
Sige, so ako, JL, go ahead. Yes, go ahead. Go So, ahead. of course, maraming salamat, no? So, congratulations sa Algo. lahat, no? And then, isang bagay na kailangan nating klaruhin through an opening statement, yung audit na nangyari, no? Nangyari yung in-audit yung confidential funds ng Vice President. Kasi nga, may mga bagay na confusing, no? Sinasabi doon na may napatunayan ba? Now, yung isang bagay na dapat natin maintindihan na yung audit ay isang proseso, no? Hindi siya biglaan. Nagsisimula iyan with yung pag-release ng cash advance, and then yung sunod is yung pag-liquidate, and then kung may makikitang mga irregularity, yung COA, aabot tayo sa tinatawag na Audit Observation Memorandum, or kung hindi pa rin, notice of suspension, and then ultimately, kung sa tingin ng COA hindi nagampanan ng isang official yung dapat isumite na mga dokumento, hahantong yan sa isang notice of this allowance or NOD. So yung tanong, nabigyan ba ng pagkakataon yung Vice President na i-explika sa taong bayan paano nagasto yung confidential fund? Nabigyan po ng pagkakataon yung Vice President. Yung tanong na lang is, may mga tanong pang hindi pa nasasagot. At sino yung sasagot sa mga tanong na iyan na hindi po yung prosecution, kundi yung impeachment court itself. Yun lang, that would be the opening statement. Yeah, for me, just very quickly, just also like to echo what Chair Jinky stated a while ago. No, so we welcome the dismissal of the consolidated petitions questioning the impeachment proceedings before the House of the Representatives. No, so the Supreme Court recognized that the House had already completed its constitutional role when it approved and transmitted the articles of impeachment to the Senate, where the proceedings are now underway. So let us be very precise about what this is and what it is not. No? So this is not yet a judgment on the guilt or innocence of the Vice President. No? It's not a ruling on the merits of the issues which are now before the impeachment court. So it is a dismissal of the petition because the acts sought to be restrained had already been completed. So there's nothing for the Supreme Court to restrain. So what the Supreme Court decision settled is the forum. So what's clear now is that the proper forum is now the impeachment court. So if the Vice President has answers, she must present them here, no, before the impeachment court. If she has evidence, she must show it here. So nakita natin, sinubukan nila no, napigilan ang pagtakbo ng proseso sa Supreme Court. Ngayon, maliwanag na, those did not become successful. So nasa Senado na ang kaso. Dito na ho sila sumagot ngayon. Alright, salamat po, Attorney Jay. Siguro we are ready to receive and answer your questions, and para lang sa housekeeping rules, konti lang, let's give everyone a fair chance. Let's keep our questions to 2. Pag mayroon pa kayong tanong, we can go back to you after the others have asked their question. So for our first one to ask, si Lianesca po may tanong. Roy, may buzzer ba like sa Senate? Wala po naman. Joking. Wala po tayong timekeeper dito. Hello? Lianesca. Okay po. Clear po ako. Question ko po, dun po, I think last April, it was confirmed by the COA, si Attorney Zamora po ng INFAC, na meron pong use of disallowance also sa 375 million confidential fund disbursements ng OBP for 2023. So, basically, the entire disbursement for 2023 may end po. For the prosecutors, mas alarming po ba ito as compared dun sa 100, dun sa naunang ending na 73 million lang out of 125 yung may ending na issued ng COA. Kasi po ito entire 375, ibig sabihin hindi sumunod dun sa joint circular. Is this worse?
Yun po yung first question. If I could take it, siguro mas maganda hintayin natin ang magiging testimonya ng susunod pa nating testigo paukol sa bagay na to, no? Dahil pare-pareho kaming mga prosecutors, we have to be careful with what we will be disclosing, no? So baka sabihin this goes into the merits of the case already. But yes, napaka-importanting bagay din ito. But mas maganda since ang testigo na umupo, si Attorney Roderick Wamil, na pag-usapan pa lang naman natin, no, yung pagdating dun sa notice of disallowance paukol dun sa last quarter of 2022. Hintayin natin na ipaliwanag ito ng susunod na testigo natin. Siguro, Jay, if I can add to that, Yeah. siguro yung tanong, ano ba yung ibig sabihin ng isang notice of disallowance? No? Sa audit ng COA, base po sa proseso, ito yung ending ng isang pag-audit. So kung sa tingin ng COA through yung mga auditor, may mga irregularity sa paggasta ng pera ng bayan, aabot tayo sa notice of disallowance. Ibig sabihin yan, sa tingin ng COA, yung mga auditor, based sa mga dokumentong isinumite ng, for example, ng isang ahensya like Office of the Vice President, hindi po nagtutugma yung mga dokumentong isinumite. So ibig sabihin ipinapasauli ng COA sa isang official, sa isang agency yung pera, no? Hindi po ito conviction. Pero mabigat na rin po yung ibig sabihin ng notice of disallowance, no? Ipinapasauli kasi nga may mga irregularity na natuklasan yung COA. Siguro yung tanong, Lianesca, no, ito ba ay penal na or executory na? Napag-usapan kahapon yan, executory na yan. Ibig sabihin, kung wala pong TRO galing sa Supreme Court, kailangan pong gawin ng isang official like the Vice President yung pagpapasauli ng pera. So siguro sa pinapasauli na, ano bang ibig sabihin yan? I think the people can answer that question. Nasabi ng COA, return the money kasi may mga irregularity na nangyari sa paggagasta ng pondo ng pera ng bayan. Yan na siya. Susugan ko lang very quickly. Sorry, no, I think if I heard correctly, sabi mo kanina, Leonesca, anong ibig sabihin nito na hindi lang pala isa ang naging notice of disallowance para pala sa lahat ng quarters? No? Of course, we leave it to the appreciation of the court, but mahalaga din to dahil ibig sabihin, ang pagkakamali hindi lang nangyari sa isang installment na pagbigay at paggamit ng confidential funds. Bagkos lahat, no, itong kabuoang confidential funds worth $500 million nagkaroon ng improper liquidation, no. So of course mas bumibigat yung nagiging violation, and yan naman ang nakalagay sa ating articles of impeachment. Itong kabuoang pera nito nagkaroon ng misuse and fraudulent liquidation. And if I may add, no, I think the most important part of it is we should appreciate Joint Circular 2015-01 as the regulations pertaining to entitlement, disbursement, and liquidation of confidential fund and intelligence fund. Ibig sabihin po, usaping confidential fund, dapat ang tinututukan natin, may compliance ba o walang compliance sa Joint Circular 2015-01. At very significant po ang mga naging observation ng ating state auditor, no? For one, palagi niyang binabanggit, dapat merong evidence of success kapag may payment of reward. Second, dapat preferably official receipt or invoice ang magsusupport or justify ng purchases. And third, dapat yung liquidation reports ay consistent dun sa date of disbursements, no? So, without stating a conclusion of fact, at least
let us appreciate na itong observations na ito ay kaugnay ng mandato o regulations na nilalaman naman ng 2015-01. So, the important part of it is kapag may public fund, dapat sumusunod tayo sa regulation na mayroon. Kamukha nito, Confidential Fund, Joint Circular 2015-01, ang significant in terms of determining compliance or non-compliance. And that is the importance of the audit process na naging subject matter ng testimonya ng ating mga witness, no? At ito pong pag-audit na ito ay hindi po nangyayari lang in particular dito sa naging subject matter ng audit ng pondo ng OVP or ng DepEd. As a matter of fact, it happens to all public funds. And perhaps yun ang gusto kong maintindihan ng ating mga kababayan. Ang lahat po ng pondo ng bayan ay subject sa audit. At anumang klase ng pondo yan, so long as it is a public fund, dapat sumunod sa regulation na ini-impose ng batas. And for this particular purpose, kapag confidential fund, dapat sumunod sa regulasyon ng Joint Circular 2015-01. Kapag hindi sumunod, ibig sabihin, non-compliance yan, no? And that is the reason kung bakit nagkakaroon ng mga notices of disallowance. Kung sumunod naman, dapat walang notices of disallowance. Tama. All right, Janeska, any follow-up questions? Hello. Isang follow-up lang po ako. Yung argument, lagi po kasi itong pinuput forward ng defense na yung mga NDs are appealable. They are all appealable. They can go to the Supreme Court for that. And pending that final conclusion, kaya sinasabi nila yan, hindi pa po ito file na. Okay, so I think Is that an acceptable reason? I think po pwedeng sagutin yan. So yung argument na po pwede pang iapila sa Supreme Court, no? We beg to disagree with that, no? Napakaklaro po, executory na yung decision, no? Decision ng COA Commission, yung ina-uphold yung notice of disallowance, executory na yan. Yung bagay na po pwedeng iakyat sa Supreme Court, siguro medyo technical pero we have no choice, no? Iba yung inaapila mo sa Supreme Court through regular channel, yung pag-aapila. Tsaka iba pa rin yung tinatawag natin sa batas na Rule 65 certiorari. Ibig sabihin doon, pag Rule 65 certiorari, kung walang TRO, yung Supreme Courts, executory na. Final tsaka executory na yung decision ng COA Commission. So yung tanong, is it appeal ba yan? Appeal ba yan? With all the respect po, we beg to disagree. Ibig sabihin, kung hindi po mag-i-issue ng TRO yung Supreme Court, tapos na po yung boxing. Yung notice of disallowance na na-issue ng COA Commission, dapat i-implement na iyan. So yung term na ginagamit na apila, we beg to disagree with that. Kasi nga, ulitin ko, yung pamamaraan ng pag-aakyat ng isang decision ng COA to the Supreme Court, hindi po through appeal yan, through Rule 65 certiorari. So you, among us lawyers, medyo technical, ibig sabihin yan, kung walang TRO, ini-issue yung Supreme Court, tapos na po yung boxings, yung issue ng notice of disallowance. Janeska. Thank you po. That's all from my end. All right. Kung walang comment si Kong Jinky at saka si Attorney Jay, Haji, you can ask your question now.
Magandang umaga po. I only have 2 questions, promise. First po, dun po sa inapprove na motion to take judicial notice, dun po sa mga naging pagdinig no, ng House of Representatives ng House Committee on Justice. May clarificatory question lang po sana kung nasunod po ba yung gusto nyong mangyari doon sa inapprove nung Senate Impeachment Court on the issue of the judicial notice? Or kumbaga meron po sana kayong gustong sana naisama doon sa decision as a whole? Thank you po. Well, I think the decision of the impeachment court is exactly what we prayed for in our motion for the IC to take judicial notice, no? At tamang-tama naman ito sapagkat ito'y maliwanag sa Rule 129, Section 1, mandatory judicial notice. Sapagkat itong mga hearings, transcript of stenographic notes at videos ng pagdinig ng Committee on Good Government at ng Committee on Justice are considered as official acts of the House of Representatives. Therefore, hindi na kailangang mag-present pa ng evidence upang patunayan na talagang nagkaroon ng pagdinig. Na itong mga pagdinig na ito ay na-document sa pamamagitan ng mga TSN or transcript of stenographic notes. At ito'y na-document din sa pamamagitan ng recordings ng audio and visual nitong mga pagdinig na ito. No? Nevertheless, maliwanag ang sinabi ng impeachment court kahapon, ito lang ang saklaw ng judicial notice. Upang patunayan ang katotohanan ng nilalaman ng TSN at ganun din ang mga video, that will be a different matter. Ang saklaw lang ng judicial notice is the fact na nagkaroon ng hearing, na ang mga hearing ay na-document sa TSN, ganun din sa mga video recordings ng mga pagdinig na ito. Ang tinutukoy natin, pagdinig ng Committee on Good Government and Public Accountability, 2024 pa yan, 19th Congress, at ganun din ang naging pagdinig ng Committee on Justice nitong nagdaang mga buwan bago na-transmit itong Articles of Impeachment sa Senado na ngayon ay nililitis. And to quickly add to that, tama, there was never any intention on our part to ask the court to consider the statements given there as proof of their truth already. Hiningi lang namin to para mapabilis yung paglilitis, para hindi na kailangan mag-upo pa ng testigo at isa-isahing i-identify and authenticate itong mga TSN and video na tulad nung ginawa natin doon sa grave threats, no, na inupo natin na NBI agent para i-authenticate yung videos. Ngayon, dahil pinagbigyan ng court ang motion natin, mas mapapabilis tayo dito. All right. Okay. Haji? Apo. Last question na lang po. Sa 3 araw po na pag-upo ni Roderick Wamil bilang inyong testigo, marami po yung mga issues no na tinanong po sa kanya kung ano daw po yung pagkakaintindi niya tungkol sa confidential, siya raw po ba'y nakarating na ng bundok, nakarating na po kung saan-saan. Sa palagay po ba ninyo, napahina po ba or naapektuhan po ba yung integridad o yung credibility po ni Roderick Wamil as a witness and of course bilang expert po doon sa pagiging dating state auditor ng ICFAO? Okay. Salamat po. So I think siguro before natin husgahan yung naging testimonya ni Attorney Wamil, dapat natin maintindihan ano ba yung saklaw ng isang audit, no? Yung audit isang proseso 'yan. Auditor ng COA. Yung ino-audit nila yung mga dokumento. Dokumento lang. Narinig natin si former chairperson ng COA, si Grace Pulido, at sabi niya, hanggang dokumento yung tinitingnan ng isang auditor. Tinitingnan ng isang auditor kung nagtutugma ba, compliant ba yung
mga dokumentong isinusumite ng isang public official or for example yung Office of the Vice President. Now, kung sa tingin ng ating state auditors like si Attorney Wamil na hindi nagtutugma yung mga dokumentong isinusumite ng isang agency, national agency like the Office of the Vice President. Of course, bibigyan ng pagkakataon ng ating mga state auditor yung official o yung office na magsumite pa or i-explika yung mga kakulangan. Kaya nga may proseso, Haji, pag hindi pa rin, aabot sa time na mag-i-issue na ng Audit Observation Memorandum yung COA, and then kung hindi pa rin masasagot ng mabuti or ng tama ng isang public office, hahantong yan sa Notice of Suspension. Pangalawang pagkakataon yan. Kung hindi pa rin, aabot na sa Notice of Disallowance. Kung hindi pa rin, aabot sa COA Commission itself, yung body. So ibig sabihin, proseso yan, auditor, tinitingnan yung mga dokumento, tsaka they will come up with their own findings. Yun po yung saklaw ng proseso ng audit. So yung sinasabi po ng ating Senator Jasa, pumupunta ka ba sa mga bundok to check? With all the respect po, hindi po yun yung saklaw ng isang audit ng isang state auditor like Attorney Wamil. Ibig sabihin, yung tanong ginagawa ba ni Attorney Wamil, yung dapat niyang ginagawa based sa proseso, tsaka yung saklaw ng proseso na iyan, I think klaro po yung sagot doon, Haji. If you can quickly add, no? I think to be fair to the good senator, ang gusto niya sigurong tanungin dyan since ang pinag-uusapan nga dito dun sa mga use nung some of the confidential funds, ang sinasabi about daw sa possible recruitment no ng mga leftist groups, etc. So gusto niyang tanungin, tinitingnan mo ba yung sitwasyon dyan? Pero sabi nga niya, hindi ito investigation, it's an audit, and as stated by Attorney Ligutan, what they conducted is a compliance audit. So it's documentary audit. So they're confined to the four corners of those documents. So yun lang ang tinitignan nila. Kaya yan naman ang naging mga discrepancies or issues na na-point out niya. For example, kapag makikita yung dates, may problema. Dapat ginamit supposedly ang funds December 2022 pero naka-date 2023. Malinaw sa dokumento kagad may problema. For example, Mary Grace Piato supposedly binigyan ng reward in the form of medicines worth 70,000 pesos. Malinaw kagad ang problema. Kung medicine pala ang binigay sa kanya, nasa ng official receipt na magpapatunay na talagang bumili talaga, no? Diyan ginasta ang pera. Nasa ng official receipt galing sa butika. So, sa aming palagay, of course, at the end of the day, ang appreciation falls in the impeachment court. But sa aming palagay, hindi naman no, naapektuhan yung kanyang findings na sinalaysay niya sa atin. And even if we revisit yung provisions ng Joint Circular 2015-01, wala naman po dyan requirements sa mga state auditors to actually conduct an actual verification outside the documents, no? So, maliwanag po at very consistent ang ating state auditor when he said na ang tiningnan mga dokumento. At ito lamang din naman po ang requirement ng Joint Circular 2015-01. If indeed, kakailanganin ng actual verification, I remember Senator Ping Lacson even commented or manifested na sana dagdagan itong provision ng Joint Circular so that actual verification may be conducted as well. Nevertheless, very consistent po ang ating state auditor. Ang tinutukan niya, compliance or non-compliance with the requirements of the regulations, and that is Joint Circular 2015-01. At kagaya po ng nabanggit ko kanina, maliwanag din niyang ipinahayag yung mga observations niya, yung kawalan ng evidence of success,
kawalan ng OR at saka sales invoice, at ang hindi pagtugma ng acknowledgement receipts kaugnay ng petsa dito naman sa date ng disbursements. Okay, if I may add here na quickly lang, no, yung usaping pagbibigay ng medisina, no, medicine. Kaya nga may nagtanong ibig sabihin ba na yung isang informant kailangan munang magbigay ng information bago makatanggap